Samantala tayo po ay nananatiling nakatayo. Ating basahin ang bahagi ng kasulatan na siyang magiging talatang batayan ng pamamahayag ng salita ng Panginoon. At ito ay masusumpungan sa Lumang Tipan, sa Jeremias, Kabanatang 29, talatang 11. At ganito ang atin pong mababasa. Jeremias, Kabanatang 29, talatang 11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Dagdag nawa ng Panginoon ang kanyang pagbabasbas sa atin sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Mapagpakumbaba kaming tumatayo sa iyong harapan, Panginoon. Una upang sa gayo'y hilingin namin na pagindapatin mo po kami sa pagkatalagipong ito. Naparito kami sa dakong banal na kagaya nito upang katagpuin ka. Upang sa gayon, Panginoon, ay minsan pa ay maranasan namin ang iyong pakikitungo sa amin at pasalamatan ka sa lahat ng mga gawang mabuti na ginagawa mo sa aming mga buhay. Inihiling po namin na liliman mo ng iyong banal na Espiritu ang dako ito upang maramdaman namin, Panginoon, lalo tigit ang iyong tinig na mangungusap sa amin sa pamagitan ng iyong mga salita. At ang dalangin namin, idagdag mo ang iyong pagbabasbas sa aming mga makikinig, sapagkat ikaw nagsabing higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa iyong mga salita. At ito po ang aming dalangin na mayroong pagpapasalamat. Ang kasulatan na siyang ating magiging talatang batayan ng ating pamamahayag ng salita ng Panginoon na hinango sa Jeremias 29, talatang 11, ay isang talata na madalas nating naririnig. At maaring ito ay maaring sabing the most quoted scripture. Pero madalas ito rin ang the most misquoted verse in the Bible. Madalas itong kunin at angkinin ng marami sapagkat napakaganda naman talaga ang sinasabi ng talata mula sa Panginoon. Nang kanyang sabihin, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa huling wakas. Sa Ingles, ganito po ang sinasalin, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an unexpected end. Sa iba't ibang mga salin, pinalitan nila yung thoughts of peace ng plans for prosperity. Minsan, plans for welfare. At yung expected end ay pinapalitan nila sa ibang salin na hope and a future. Subalit tayo ay mananatili sa mas saling sa aking alagay ay mas siyang tama, sapagkat yung ibang sinabi sa ibang salin ay nakapaloob na dito sa talatang ating pinag-uusapan. At ito sa kabuuan ay mayroong kinalaman sa kahinatnan na kapalaran. Sa pasimula ng isang bagong taon na kagaya natin, ay hindi mailingid na marami tayong mga gustong gawin. Marami tayong mga balakin para sa mga susunod na
mga araw, mga linggo at buwan nitong panibagong taon. Walang sino man sa atin na makatatanggi na hindi natin iniisip ang ating hinaharap. Hinahanap natin kung ano ang magiging magandang kinabukasan. Ano ang ating magiging kahinatnan na kapalaran itong bagong taon. Hindi mailingid sa atin na sapagkat maraming mga bagay sa nakarang taon na mga nangyaring hindi mabubuti sa ating kapanahunan at maging sa ating kapaligiran. At kung atin sigurong susumahin ng lahat ng ito, lalagumin ng lahat ng ito, maaaring sabihin na napakaraming talagang mga nangyaring hindi mabuti sa nakarang taon. Kaya naman marahil tayo nananalangin at tumaasa na naway itong panibagong taon at sa hinaharap, naway maging magandang kapalaran ang ating hinaharap. Kapag pag-uusapan ng kapalaran, tayong mga Pilipino ay madalas kong mabanggit, meron tayong kaugalian o sa ating kalinangan, ang kultura, na naniniwala ang Pilipino o tumitingin ang Pilipino kapag kapalaran ang pinag-uusapan, para bagang ito'y dulot lamang ng pag-ikot ng isang gulong ng palad. At mas madalas na nangyayari na uwi sa pagiging pakikipagsapalaran ang lahat ng mga bagay. Na nauwi na lamang at umaasa sa alin sa dalawang bagay, ang swertihin o malasin. Dulot ng pag-ikot nitong gulong ng palad. At mas madalas nangyayari kapag ka nauwi sa kamalasan ng lahat ng mga bagay na sinasabi nila at hindi magandang kapalaran, tinatawag natin ang gayon na isang taong sawing palad. Ngunit tayong mga nasa Panginoon, at iyan ang malaking kaibahan ng mayroong relasyon sa Panginoon. Hindi tayo basta lamang ang siyang gumagawa o maging nagtatakda ng ating magiging kinabukasan o kapalaran. Kundi sapagkat meron tayong Panginoon na siyang umaalalay ng ating kapalaran. Mga awit 16:5, ang sabi ni David sa kanyang awit, ang Panginoon ay aking bahagi ng aking mana. He maintaineth my lot. The Lord is the portion of mine inheritance. Para kay David, naniniwala siya na ang umaalalay ng kanyang kapalaran ay ang Diyos. Sapagkat para sa kanya, ang Panginoon ay bahagi ng kanyang mana. Ibig sabihin, kung ang Panginoon ay bahagi ng ating buhay, at higit sa lahat, siyang minamahalaga natin ng Panginoon. Tignan ninyong portion of mine inheritance. Bahagi ng mana. Kung sa ating paniniwala, ang Panginoon ay parang siyang ating pinakamana, pinakamahalaga sa ating buhay, ang sabi ni David, umaalalay ang Panginoon sa kapalaran. Kung tignan ninyo si David, minsan sinabi niya sa kanyang, sa awit 103, di ba? Maging sa mga awit 116, minsan nagbubulay-bulay si David. Ang sabi niya ay, ang hindi magbigay ng pagkatulog sa kanya ay ang katanungan na kanyang hinahanapan ng
kalunasan o kasagutan. Ang sabi niya, what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Ano ba ikanya ang aking ibabayad na para bagang kaya niyang babayaran? Ang lahat ng kabutihan ng Diyos, ang lahat ng mga pakinabang na tinanggap niya mula sa Diyos. Ganyan ba may iniisip niya? Bilang marahil ay pagpapasalamat at pagkilala sa kabutihan ng Diyos. At doon sa mga awit 103, parang may kumpol na biyaya o pagpapala, mga kumpol ng pakinabang na tinanggap niya mula sa Panginoon. Sinabi niya roon na siya ang Panginoon na nagpapagaling ng karamdaman. Marahil, naratay din sa karamdaman si David. O kaya na alam naman natin, saksi siya kung paano pinagaling ng Diyos si Saul. At ginamit siya ng Diyos. At ang kanyang instrumento ng musika, pang gumaling si Saul. Siya ang sabi niya nagpapatawad ng lahat ng kasalanan. Alam naman natin ang kasaysayan ni David kung paano siya nagkasala sa harapan ng Diyos nang dahil kay Bathsheba. Ngunit sa kabila nito, naranasan ni David ang pagpapatawad ng Panginoon. Naroon ang sinabi niyang siyang nagpuputo ng kalwalatian. Hindi ba si David ay isang musmus na bata? Isang batang paslit na nag-aalaga lamang ng tupa. Kaya nung naghahanap ng haring papalit kay Saul, at ang propeta Samuel ay nagpunta sa kanilang bahay ng kanyang ama. Hinanap niyang lahat ng mga anak nitong ama ni David, ngunit hindi niya nakita roon ang gagawing hari ng Diyos para sa Israel. Kaya ang sabi niya ay, wala ka na bang ibang anak? Para ninyong nailalarawan sa inyong isipan ang sagot ng kanyang ama. Meron, pero nandun lang yon sa parang isang batang paslit. Ayun, siyang inutos-utusan ng kanyang mga kapatid, nag-aalaga ng tupa. Hindi yun. Hindi siya ang haring hinahanap ng Panginoon. Pero alam natin, ang patutuo ng buhay ni David mula sa mga pastulan ng mga tupa. Tinungo siyang maging pastol ng Israel o hari ng Israel. Kung titignan natin ang buhay ng David, ay napakarami nating maaring makita pakinabang na tinanggap niya sa Panginoon. Kaya ang sabi niya sa kanyang patutuo dito sa mga 16:5, sapagkat ang Panginoon ay bahagi ng aking man. Parang para sa kanya, ang Panginoon ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay. Tinuring niyang Panginoon sa kanyang buhay na parang isang mana, isang mahalagang mana. Napakagandang paalala sa atin ito upang sa ating pamumuhay. Lalo na tayo dito sa kawan ng Panginoon, ang ating batayang katuruan ay relasyon sa Panginoon. Gaano natin ba pinahalagaan ang ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon? Gaano ba natin tinutotoo ang ating relasyon sa Panginoon? Gaano ba natin na sa ating pakikipagrelasyon sa Panginoon ay tinuturing natin ang Panginoon na siya'y parang mahalagang mana sa buhay natin? Huwag nawang mangyaring may pagkakataon na parang niwawalang halaga natin ang Panginoon sa buhay natin. Na kaya natin siyang isantabi, kaya natin siyang ilagay sa isang sulok, sa isang bahagi na para siyang isang bagay na walang halaga. Ngunit para kay David, tinuring niya ang Panginoon na napakahalagang mana sa buhay niya. Na para bagang, hindi naman siguro natin bibigyan ng pag-aalinlangan na si David naging isang hari, dakilang hari ng Israel. Nagtamasa ng lahat ng karangyaan sa buhay. Bilang isang hari, ano ba ang
mga bagay pang hindi niya narating at nakamit sa buhay niya. Marahil sabihin natin bilang sanghari, nasa kanya na ang lahat ng mga bagay sa buhay ng isang tao. Ngunit, hindi nawaglit sa kanyang isip kung merong pinakamahalagang bahagi sa kanyang buhay na itinuturing niyang parang isang mahalagang kayamanan. Walang iba kundi ang Panginoon. Naway, ganito rin ang ating maging turing sa Panginoon. Bagamat marami tayong minamahalaga sa ating buhay, ngunit naway higit sa lahat, mangibabaw ng Panginoon, maging bahagi ng ating buhay at hindi lamang maging bahagi ng ating buhay, kundi maging mahalagang bahagi ng ating buhay. The Lord is the portion of mine inheritance. At dahil dito, ang sabi ni David, siyang umaalalay ng aking kapalaran. He maintains my lot. May isa pang talatang tulad nito, ang sabi ni David, sapagkat ang Panginoon nga ay bahagi ng kanyang buhay, yung magandang kapalaran, ang ginamit na bahagi, the finest line, the good line, fallen on my lot. Ang ginamit na larawan ni David doon ay yung bang pagsusukat ng lupa. Hindi ba sinusukat ang mga lupa? At para kay David, sapagkat ang Panginoon ang mahalagang bahagi ng kanyang buhay, ang sabi niya, yung pinakamainam na sukat ang napunta sa akin. Di ba? Madali natin sigurong maunawaan yung paglalarawang ginawa ni David. Yung pinakamainam na sukat ng lupa, ang sabi niya, ang napunta sa akin. Para sinasa David, wala nang pinakamaganda pang bagay na nangyari sa buhay ko. Wala nang pinakamainam na kapalaran na napasakin. Kundi sapagkat ang Panginoon ang aking bahagi ng buhay. At ito maganda yung iniwan niyang salta. Ang sabi niya ay, siyang umaalalay ng aking kapalaran. Yeah. Tayo, ginuguhit natin ng ating mga sariling balakin. Marahil iniisip natin kung paano natin iguguhit ang ating magiging kinabukasan. Ano ang binabalak natin? Ano mga pinaplano natin sa buhay? Tayo ang nagpaplano. Tayo ang mga nag-iisip ng mga bagay na wala naman pong masama ron. Ngunit kung titignan ninyo si David, dito sa kanyang sinabi, ang Panginoon ang siya mismong umaalalay ng kanyang kapalaran. Ibig sabihin, ang Diyos ang siyang makikita natin na siyang gumuguhit kung ano ang magiging magandang kapalaran ni David sa kanyang kinabukasan. Inaalalayan ng Panginoon, ang sabi niya, ang aking kapalaran. Meron pa bang mas mabuti, mas sigurado na magandang hinaharap o kahinatnan o kinabukasan kung ang Diyos ang siyang umaalalay nito? Sa Kawikaan, Kabanatang 35, 3:5 hanggang 6, anong sabi doon? Na kung magtitiwala ka sa Panginoon, kikilalanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong mga pag-iisip. Anong sabi doon? He shall direct your path. Kanyang ituturo sa iyo ang landas. Ganon din ang sinabi sa mga 37:23 na ang mga hakbang, ang mga lakad ng isa ay nagiging matatag sapagkat ang Panginoon ang naglalatag ng mga ito. The Lord orders the steps of a man. Kung tayo lang ang babalangkas ng ating magiging landas, kung tayo lamang ang siyang guguhit kung ano ang mga tatahakin natin,
na lakarin sa buhay na ito. Di pa ba natin nasubok na maraming pagkakataon tayo nagkamali, nabigo, sapagkat hindi nangyari yung ating mga inisip, hindi nagkatotoo, kundi tayo nabigo sa ating mga plano sa buhay. Napakabuti ng talatang ating binabasa na kung saan sinabi ng Panginoon, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Gusto kong tingnan natin mabuti ang talatang ito upang maging pinakasalamin sa atin na magiging pamarisan natin, makikita na natin kung paano ang Panginoon ay kumikilos para sa mga Kanya. Upang sa gayon maging gabay natin sa ating paglalakbay sa isang panibagong panahon. Na hindi tayo lalakad lamang sa ating sariling mga lakad, hindi lamang tayo mag-iisip ng sarili natin na iniisip, babalangkas ng kanumang panukala o plano sa buhay, kundi salang-alang natin ang mismong Panginoon ang nag-iisip para sa atin. At kung anong iniisip ng Panginoon na mabuti para sa mga Kanya. Hindi ba sinabi minsan ni Propeta Isaias, na kung saan ang sabi niya ay ang kaisipan natin ay hindi kagaya ng kaisipan ng Diyos, sapagkat mas mataas ang pag-iisip ng Diyos kaysa sa pag-iisip natin. Kung gaano ang lawak ng langit at ng lupa, ay ganoon ang malaking agwat ng isip ng Diyos sa ating mga pag-iisip. Kahit napakagandang ating pag-aralan, tulad ng sabi ko na bagamat itong talatang ito ay madalas na basta ugutin at angkinin ng marami, sapagkat napaganda naman talaga ang sinasabi ng Panginoon. At lalo na kapag pinapalitan yung mga salita, na imbis na sinasabi ng mga salin na kagaya ng aking nauna ng sinabi, ang sinabi lang dito ay, ang kaisipan ng Panginoon ay yung thoughts of peace and not of evil. Ang aking pag-iisip na inisip sa inyo, sabi ng Panginoon, ay pag-iisip ng kapayapaan at hindi ng kasamaan. At bigyan kayo ng inaasahang wakas. At pag pinalitan ito ng plans for prosperity, masarap nga namang pakinggan na kung ang inisip ng Panginoon ay pasaganahin tayo sa buhay. Bakit ba hindi? At ito'y magbibigay sa atin ng masigit na inaasang magandang kinabukasan. Ngunit, mga pinakaibig na kapatid, tignan natin mabuti ang kaganapan kung bakit ito ay sinabi ng Panginoon. Itong Jeremias 29 ay bahagi ng aklat na si Propeta Jeremias ay nagdadalamhati nang dahil sa malaking kasamaang dumating sa kanyang bayan. Sa Jeremias, kabanatang 13, 11 at 17, sa isang maiksing salita, sinabi niya, ang kawan ng Panginoon ay nabihag. Ang kawan ng Panginoon ay nabihag. Tinutukoy niya rito ay ang bayan ng Panginoon. Sapagkat alam naman natin, mas madalas ang bayan ng Panginoon ay tinatawag sa nasusulat na ang kawan ng Panginoon. At itong bayan ng Panginoon o kawan ng Panginoon ay dinalang bihag. Ito yung pagkakabihag nila sa Babylonia, isang malaking bahagi ng kasaysayan ng Israel na hindi nila malilimutan. Dinalang bihag sila.
At doon ay naghirap sa pagkakabihag. Samantalang yung mga naiwan sa kanila sa kanilang sariling lupain ay marami sa kanila ang pinagpapatay. Sinunog ang Jerusalem, ang kanilang bayan. At para ninyong nakita na si Remias ay nakaupo sa lupa, tumatangis, nagdadalamhati. Karugtong nitong aklat ng Propeta Jeremias ang panaghoy, yung lamentation. Kaya mismong titulo o pamagat ng aklat na panaghoy, marahil doon lang sa salitang panaghoy ay maintindihan na natin. Nananaghoy siya, tumatangis siya, nagdadalamhati siya sa malaking kasamaang dumating sa kanilang buhay. At hindi niya maintindihan nung una kung bakit at paano nangyari ang lahat ng ito. Kaya ang sabi, ang salitang panaghoy na pamagat na aklat ng panaghoy ay galing sa salitang Ebreyong eka. Parang ang tunog ay ano nga at paano nga. Ano nga, bakit nangyari ang pangyayaring ito na hindi mabuti? Papaano nangyari ang pangyayari na hindi mabuti? Ito yung marahil nangingibabaw sa isipan ni Propeta Jeremias. At maraming pagkakataon tayo man, kapag may mga hindi mabuting pangyayari sa ating buhay, nakakaroon din tayo ng mga katanungan sa ating mga isipan. Bakit nangyari ang mga ito? Paano nangyari ang mga ito? At kung minsan nagtatalo-talo ang isipan kung ito ba'y kagustuhan lamang ng Diyos ang nangyaring ito, ang nangyayaring ito. O kayo din may kagagawan din ng bawat isa. Kung bakit nangyari ito. Lalo na kapag ang isang di mabuting pangyayari, mahirap unawain at mahirap na tanggapin. Kung minsan, mas nauwi ang isipan doon sa katanungan, bakit pinahintulot ng Diyos ang bagay nito? Nakakalimutan natin na maaring ito rin ay bunga o dulot ng kagagawan ng isang tao. Kaya tingnan natin ang nangyari dito sa bayan ng Panginoon. Ang kanyang kawan. Sila'y dinalang bihag, naranasan nila ang masamang kaparusahan o kahatulan ng kaparusahan. Subalit sa kabila nito, dumating ang salita ng Panginoon kay Jeremias at sabi niya, lalo na doon sa mga dinalang bihag, mamuhay lang kayong matiwasay. Tuloy lang kayo sa inyong buhay. Sabi niya. Dahil kung tutuusin po, ang itinakdang kaparusahan sa kanila ay napakabigat. Sapagkat sinasabi sa Jeremias 29, Gs, hanggat hindi matapos na lubos ang 70 taon. Sa Hebreo na Lefi Meloth, hanggat hindi mabuo ang 70 taon, hindi sila makababalik sa kanilang sariling lupain. Di ba napakahabang panahon ng pagdurusa yun? Mabigat ang kanilang dinanas. Sapagkat kung 70 taon silang aabutin na bihag, hindi ba kung titingnan natin ang mga awit 90 Gs, ang sukat, ang haba ng buhay ng tao ay 70. At kung aabot ng 80 ay karagdagan, ang sabi. Ay isipin nyo, mauubos yung 70 na taon bago matapos ang kanilang pagdurusa sa kaparusahang kanilang tinanggap. Napakabigat ng parusang kanilang dinanas. Dito sa kalagayang ito,
dito natin ngayon maririnig itong salita ng Panginoon. Doon sa kalagitnaan o kasalukuyan ng kanilang dinaranas na mahabang pagdurusa, ay dito dumating ang salita ng Panginoon. Nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Napakahirap po kung tutuusin na kapag sinuri nating mabuti ang sinabing ito, sapagkat nangyari ngayon sa kalagitnaan ng kanilang pagdurusa. Samantalang sila ay sa loob ng 70 taon na magdurusa. Sa hirap at sakit ng pagkabihag, at pagkatapos ay ganito pa ang sinabing salita ng Panginoon sa kanila. Kaya po si Propeta Jeremias ay para siyang itinakwil ng kanyang mga kababayan. Para siyang isang propeta na kinayamutan ng kanyang mga kababayan. Kasi sino ba naman na magsasabi na sa kabila ng kanilang dinaranas, na sinunog ang kanilang sariling bayan, pinagpapatay ng mga lumusob na mga Babilonyos ang kanyang mga kababayan, dinalang bihag ang marami sa kanila sa Babylonia, at pagkatapos narito ang propeta magsasabi, mamuhay lang kayo ng matiwasay. Para siya sa, it's okay, it's okay. Di ba? Na hindi naman okay para sa marami. Hindi nila maintindihan. Maaari bang yun ay okay lang? Maaari bang yun ay mabuti lang ang nangyari? Kaya marami pong galit kay Propeta Jeremias sa kanyang mga kababayan. Ngunit kung unawain ninyo itong sinabi ng Panginoon, dito nakapaloob ang isang magandang bagay na magandang maging paalala sa atin kung paano ang Diyos ay kumikilos sa buhay ng isang tao. Ang sabi ng Panginoon ay, una, nalalaman ko mga pag-iisip na iniisip ko sa inyo. Pansinin ninyo na mismong Panginoon, siya nga lamang ang nakakaalam ng kanyang iniisip na pag-iisip. Okay, sino nga bang nakakaalam ng iniisip ng Panginoon? Wala. Mabuti pang Panginoon, nalalaman niya kung ano ang ating iniisip. Marami pagkakataon na nalalaman ng pinakita sa mga ibang talata ng Biblia na nalalaman ng Panginoon kung ano nasa ating isipan. May mga talata sa Biblia na sinasabi na malayo pa ang salita sa ating bibig at hindi pa natin binibigkas, hindi pa nabubuo ang isang bagay sa ating iniisip. Alam na ng Diyos kung ano ang ating iniisip. Ngunit wala nakakalam kung anong iniisip ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, nalalaman ko ang aking iniisip, na aking iniisip sa inyo. Ibig po sabihin nito, mga kapatid, at kaya napakahalaga na maging bahagi ang Panginoon sa buhay natin. Kaya't napakalaga sa atin dito sa kawan ng Panginoon na binibigyan natin ng diin ang ating pagrelasyon sa Panginoon. Sapagkat tayo ay mayroong hangganan ang ating mga kaisipan. Mayroong hangganan ang ating pagtanaw ng ating mga mata. Hindi natin alam kung ano ang araw ng bukas, kung ano ang dadalhin nito. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na mga araw, linggo, buwan, at maging sa loob ng isang taon. Ngunit ang Panginoon nalalaman niya. Hindi kaya napakabuti kung isalalay natin ang ating buhay sa Panginoon, maging ang ating mga iniisip, ang ating mga balakin, ang ating mga gustong gawin sa Panginoon, sapagkat mas nalalaman ng Panginoon
ang mga lahat ng mga bagay na nangarap. Nalalaman ko ang sabi ng Panginoon, yung nangyari sa kanila ay mahirap naman talaga unawain at tanggapin. Bakit pinangyari ito ng Panginoon sa kanila? Na kanyang bayan, na kanyang kawan. Bakit pinabayaan ng Panginoon na sila'y parusahan at dinalang bihag sa ibang bayan? Hindi nila maintindihan ito. Hindi nila maunawaan, hindi nila kayang tanggapin. Ngunit ang Panginoon sabi niya, nalalaman ko. O parang sa tuwirang salta o magang salta, parang sinasabi ng Panginoon, alam ko ang ginagawa ko. Alam ko ang ginagawa ko. Minsan, nangyari din yan kay Job. Nang si Job ay marami siyang katanungan, bakit siya'y nagdurusa? Kasi ang pinakapaksa ng aklat ng Job ay, why the righteous suffer? At kung dadagdagan niyo, and the wicked prosper. Kung minsan doon umiikot yung pagtatalo-talo, bakit ang mga matuwid ay naghihirap, samantalang ang mga masama ay sumasagana? Maraming katanungan si Job sa Panginoon, sa mga nangyari sa kanyang buhay, kahit na hindi na natin talakayin ng mahaba pa ang naging buhay ni Job. Alam natin ang kanyang paghirap na dinanas. Sa mga panahong tinatanong niya ang Panginoon, bakit nangyari ito sa kanya? Ang sagot lang ng Panginoon ay, Job, nasan ka? Nasan ka ng aking ilatag ang patibayan ng lupa? Nasan ka ng aking iladlad ang langit? Ilagay ang langit. Nasaan ka, Job? Ibig lang sabihin ng Panginoon, marami kayong hindi alam. Marami kayong hindi na nalalaman, ngunit ako, alam ko ang aking ginagawa. Parang ganoon ang sinasabi ng Panginoon. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon. Mas alam ng Panginoon ang kanyang ginagawa kaysa sa atin na ginagawa natin. Mas alam ng Panginoon kung ano ang mabuting iniisip para sa atin, kaysa yung tayo ang babalangkas ng sarili nating isipan at gusto nating gawin o balakin sa ating inaharap, sa ating kapalaran. Bakit hindi natin ayan ang Panginoon ang siyang umalalay sa atin, sa ating kapalaran? Bakit hindi natin ayan ang Panginoon ang siyang maglatag ng ating mga hakbang upang tayo'y makaabot sa mas mabuting kalagayan? Ang sabi ng Panginoon, ang mga iniisip ko sa inyo ay tungkol sa kapayapaan. Ang ginamit na salita po rito ay shalom. Kaya, yung salitang shalom, ang ibig sabihin niyan ay all that is good, yung lahat ng mabuti. Parang ang salitang shalom ay parang isang package. Parang isang malaking package na nandun na lahat kung ano yung mabuti. Kaya yung pagkakasali na prosperity, welfare sa ibang salin, para sa akin po ay maliliit na bahagi lang yun ng shalom. Kaya lang yung mga ibang nangangaral tungkol sa salitang ito, mas pinalalawig nila ang kasaganaan. Ngunit, mas angkop yung salitang kapayapaan. Sapagkat ang salitang kapayapaan dito ay yung salitang shalom. Ibig sabihin, yung shalom ay shalom speaks of completeness. It speaks of wholeness. Yung lahat-lahat na ng mabuti. Kapayapaan, katiwasayan, kagalingan, kasaganaan, lahat na ng mabuti nakapaloob sa salitang shalom. At ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang iniisip ko para sa inyo ay shalom. Bigyan kayo ng shalom. Bigyan kayo ng lahat ng makabubuti sa inyo.
Ipararanas ko kung ano ang kailangan na mabuti at dapat o sukat para sa inyo. Yun ang isipan ng Diyos para sa mga Kanya. Wala siyang ipagkakait na mabuti, kundi lahat ng mabuti handang ipagkaloob ng Diyos para sa mga Kanya. At pagkatapos, anong sabi niya? Hindi kasamaan. Hindi ako nag-iisip ng kasamaan para sa inyo. At ang huling bahagi ng salita ay upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Ibig sabihin, ano man ang inyong pagdadaanan, o inaakala niyo hindi mabuti ang nangyayari sa inyo, huwag kayong mag-alala. Parang ganun sinasabi ng Panginoon. Hindi naman talagang masama ang layon kung bakit nangyayari ang mga bagay na yan. Katunayan ng mas kahantungan yan. Sa Ingles, maganda yung ginamit na salita, unexpected and inaasahan. Mayroong inaasahan na mabuting mangyayari. Yung dulo nito, ng lahat ng mga pangyayari ito ay mabuti. Bagamat masama ang pinagdadaanan, ngunit ang pinakadulo nito ay inyong kabutihan. Ang magandang paglalarawan nito ay yung salitang iniisip at pag-iisip. Kapag itong susurin ninyo sa salitang pinanggalingan sa wikang Ebreyo, yung salitang kasab sa iniisip at makasyaba sa pag-iisip. Minsan ito'y nilarawan ko na rin para kayo nakakita ng buhol-buhol na sinulid. Yung mga nanunulsi, nananay, ay kuminsan napakahirap pagka nabuhol yung sinulid. Ang hirap na, di ba? Alisin yung pagkakabuhol. Kuminsan kailangan putulin mo lang para hindi mo pagkabalan na alisin pa yung pagkabuhol-buhol. Kasi pag nabuhol yung sinulid, talagang napakahirap ng ayusin. Ito yung larawan ng mga inilalarawan ng mga salitang ito na ang Panginoon yung kanyang iniisip, ang sabi niya, na aking pag-iisip para sa inyo, ay hindi yung parang buhol-buhol na sinulid, kundi yung parang tinahi, kundi parang yun talagang yung hinabi na mabuti. Di ba? Yung sinulid, makita ninyo, kapag yan ay hinabi na mabuti, ay anong kalalabasan? Magandang tela. Yeah. Magandang tela. Pag mabuti na hinabi, napakagandang kalalabasan. Yun sinasabi ng Panginoon dito sa Jeremias 29:11. Kung inakala ninyo mga nangyayari sa inyo, buhol-buhol na sinulid, pero ako, ang inilayong ko talaga, ay parang isang hinabi na mabuti. Lahat yan ay uuwi sa mabuti. Dito siguro tumutugma ang sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 8:28, di ba? Na kung saan sinabi ni Apostol Pablo, lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti. No? Ibig sabihin parang yung lahat ng bagay pinagtatagpi-tagpian, maayos. Na kuminsan akala natin parang kagaya ng isang puzzle, pira-piraso. Akala natin walang halaga ang bawat pirasong yan. O kaya naman kapag nagkagulo, nagkahalo-halo mga pirasong yan, wala tayong nakikitang kaayusan. Ngunit kapag pinagtagpi-tagpi ang lahat ng yan, makita natin ang magandang kinalalabasan. Sa buhay natin ay, kaya siguro naalala ko yung sinabi ni Apostol Santiago tungkol sa pagsubok. May ginamit siyang salita sa wikang
Grego, yung sabi niya ay sari-saring pagsubok. Yung salitang sari-sari doon sa Grego ay una, ibig sabihin sa salitang Grego ay iba-iba ang sukat. No? At sa ibang salita naman pa, ang kahulugan, di lamang iba't ibang sukat ang pagsubok, kundi parang polka dots. iba't ibang kulay na pagsubok. Iba't ibang sukat, iba't ibang kulay ng pagsubok. Yun ang parang ginamit na salita sa wikang Grego tungkol sa pagsubok, ginamit ni Apostol Santiago. Ngayon, ang ibig sabihin, may mga nangyayari sa buhay natin ay parang mga bohol-bohol na sinulid. Parang mga iba't ibang sukat na mga pangyari. Iba't ibang bigat. Iba't ibang bigat. Iba't ibang kulay ng mga pangyayari. At kuminsan, hindi natin maintindihan. At lalo na hindi natin kayang tanggapin. At ang mas namumuo sa atin ang isipan, bakit pinapangyayari ito ng Panginoon? Anong layon ng Panginoon? Bakit ito nangyayari sa atin? Kaya itong talatang ito ay napakaganda ng kanyang inilalarawan. Di ba? Nilalarawan ito na ang mga pinapangyari ng Panginoon sa buhay natin. At kuminsan, hindi lang pinapangyari ng Panginoon, kundi kagagawan na rin natin. At mamaya makikita natin yan. Lahat yan, kapag ang Panginoon ay kasama natin sa ating buhay, kabahagi ang Panginoon sa ating buhay, lahat yan ay uuwi, tutungo sa mabuti. Dalawang bagay, halimbawa, ang nais kong bigyan diin dito sa ating aralin na pagkain. Batay sa naging pangyayari sa buhay ng bayan ng Panginoon o ng kanyang kawan. Una, mapapansin niyo sa talatang 42 ng 32, at hatiin natin to sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi, ang sabi ng Panginoon, aking dinala ang lahat ng malaking kasamaan ito sa bayang ito. Pinangyari ng Panginoon na mangyari talaga ito sa kanilang buhay. Itong masamang pangyayaring ito. Ngunit may dahilan kung bakit ito ay pinangyari ng Panginoon sa kanila. Pagbabasahin ninyo ang napakaraming talata niyan, gusto nyo, halos kasi po itong aralin pagkain ay inagilap ko para kung ang buong aklat ng Jeremias ay aking pinaglagom. Kinuha ko na yung lahat ng mga mahalagang talata upang para na ninyong nabasa ang buong aklat ni Propeta Jeremias. Ang mapapansin ninyo, kung bakit ang dahilan ng naranasan nila na masamang kinasapitan, lalo na yung pagpapangalat sa kanila at pagkabihag, ang daming talata po niyan, ay sapagkat ang dahilan ay ang kanilang ginawang kasamaan. Sariling kagagawa nila. At dito tayo kuminsan nagkakaroon ng hindi tamang pangunawa sa lahat ng mga bagay. Kapag may nangyaring di mabuti sa buhay natin, mas madalas parang ang Panginoon ang sinisisi natin. Parang ang Panginoon ang hinahanapan natin ng kadahilanan kung bakit ito'y pinangyari. Ngunit nangyari ang masamang ito, ang nangyari ang di mabuti ito sa bayan ng Panginoon ay dahil na rin sa sarili nilang kagagawan. Mababasa niyo sa Jeremias 1:16, 2:13, 17:32, 13:25, 17:13. Sapagkat ang kanilang ginawa ito, kinuha ko yung lahat ng talatang maintindihan natin. Ano ang kanilang ginawang kasamaan? Hiniwalayan nila yung Panginoon, iniwanan nila,
tinalikuran nila, nilayuan nila, pinabayaan nila, pinagtaksilan nila, kinalimutan ng Panginoon. Ang dami pang mga sinabi na mga ginawa nilang kasamaan. Kaya sila'y dinalaw ng Panginoon ng kasamaan. Pinangyari ng Panginoon ang hindi mabuti dahil sa kanilang kagagawan na kasamaan. Alalahanin natin mga kapatid, dito sa aklat ng Jeremias, dito rin natin mababasa na ang Panginoon at ang kanyang bayan ay magkatipanan. Dito natin mababasa ang covenant dito sa Jeremias. At dito din natin mababasa sa Jeremias ang sinabi ng Panginoon na inibig ko kayo ng pag-ibig na walang hanggan. I have loved you with an everlasting love. Ganun sila inibig ng Panginoon. Ang sabi, inibig sila ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Ngunit, dito rin sa aklat ng Jeremias, nakita natin kung paano nagtaksil ang kanyang bayan nang itakwil nila ang Panginoon. Nang ibang Diyos sila. Nagpatutot sila at tinalikuran o tumalikod sa Panginoon. Kaya nga sinabi ng Jeremias 56, para silang mga tupang nangawala, masinibig nila ang lumaboy. Nilayuan nilang Panginoon. Tinalikuran nilang Panginoon. Nagtaksil sila at kanilang itinakwil ang Panginoon. Dito rin sa aklat ng Jeremias, niyo mababasa, sinulatan sila ng Panginoon ng sulat ng paghiwalay. A divorce letter. Kasi magkatipanan nga sila ang Panginoon at itong kanyang bayan. Ngunit hindi naging tapat ang kanyang bayan sa tipanan nila sa Panginoon. Kaya naman, sa kanilang sariling kasamaan, dinalaw sila ng Panginoon at pinarusahan. Ito yung tinatawag sa Ingles kung minsan na necessary evil. Kung narinig niyo kung minsan, may mga pangyari kung minsan na intulutan ng Panginoon na masama yung mangyari para matuto. At kung minsan kailangan matuto, ang sabi nga sa Ingles, to learn the hard way. Yeah? Marami tayong mababasang kanyang mga karansan. Kung minsan hanggat hindi sila paluin ng Panginoon. Yeah? Kung minsan kinakailangan pagpapalo, hindi pagpapala. Yeah? Kung minsan ang Panginoon, pinababayaan niyang mangyari ang hindi mabuti upang matuto ang isang tao. At matuto sa mabigat na paraan. Learning the hard way. Yeah. Ay makita niyo mo yung pag may mga nagpapatuto, kung paano sila nakakilala sa Panginoon, kumilala sa Panginoon, paano sila inanumbalik sa Panginoon, pagkatapos nilang humiwalay sa Panginoon, nagsipagtalikod sa Panginoon. Hindi ba? Maririnig ninyo ang kanilang patuto, kinakailangan kung minsan ng Panginoon yung malusog, malakas, malaya, kung minsan binibilanggo, nakukulong muna. Yeah. Upang sa kayon sa kulungan, wala siyang ibang pupuntahan at tatawagan, kundi ang Diyos. Merong kinakailangan kung minsan higa sa banig ng karamdaman. Yeah. Igupo ng Diyos, hanggat wala na siyang lakas, wala na siyang kapangyarihan sa kanyang sarili, bago niya hanapin ang Panginoon. Merong kinakailangan na paluin muna ng Panginoon. Iampas ng Panginoon ang mabibigat na mga di mabubuting pangyayari sa buhay bago siya manumbalik sa Panginoon. At ito rin ang ginawa ng Panginoon sa kanyang bayan. At ito'y dapat nating isaalang-alang mga kapatid. Sapagkat pag pinag-uusapan itong talatang ito, sabi ko nga, the most quoted and yet the most misquoted. No? Kasi ang binibigyan lamang ng diin palagi ay yung pagpapalain ka ng Panginoon. At yan ang usok-usong mensahe sa panahon natin. At yan ang gustong-gustong marinig lamang. Yung pagpapala mula sa Panginoon. Hindi pinag-uusapan na ang Diyos, ang Panginoon, ay meron din siyang galit at galit kung sa
ay hindi gumagawa ng tama at mabuti sa mga kanya. Nagpaparusa rin ng Diyos. Ito ang ginawa niya. At pinarusahan mismong kanyang bayan. Isipin nating mabuti, mga kapatid. Kung itong mga taong pinili, tangi na pinili, itong mga tao na ginawang bayang hirang, amsegula eklektos laos, itong mga taong inibig ng Diyos ng walang hanggang pag-ibig, itong mga taong hiniwalay niya mula sa iba upang maging kanyang pinakamahalagang bahagi, maging pinakamahalagang mana niya sa lahat ng mga tao. Nung nagkamali, nung gumawa ng hindi tama, nung humiwalay sila sa Panginoon, nung hindi naging tapat sa kanilang tipanan sa Panginoon, pinarusahan ng Diyos. Sino? Sino tayo ang hindi rin gagawa ng Diyos na masama kung tayo din ay tatalikod sa Panginoon at iwalay sa Panginoon? Diba? Kaya, mas mabuti ba tayo sa kanila na hindi parurusahan ng Panginoon? Mas tama ba tayo upang tayo man ay hindi dalawin ng pagpapalo ng Panginoon? Mas mabuti ba tayo sa kanila? Napakahalagang paalala ito sa atin, mga kapatid. Lalo na tayo dito sa kawan ng Panginoon, yung tipanan na ugnayan ng ating batayan. Na tayo mayroong pakikipagtipanan sa Panginoon sa ating pakikipag-ugnayan. At yun naman ang itinatag na ugnayan ng Panginoon. Kaya dito magkatipanan ang kanyang bayan at ang Panginoon. Ngunit ang Panginoon nananatili tapat sa kanyang tipan. At yan ang ikalawang bahagi na ating mababasa. Dito rin sa Jeremias 32:42, yung ikalang bahagi, ang sabi doon, gayunman dadaling ko sa kanila ang lahat ng mabuti na ipinangako sa kanila. Pagkatapos ng Panginoon ay dinalaw sila ng masamang pangyayari sa buhay nila. Bandang huli ang sabi ng Panginoon, gayunman dadaling ko sa kanila ang lahat ng mabubuti na aking ipinangako. Yung kabutihang inisip ng Panginoon, yung nilayon ng Panginoon na magandang dapat nilang kahinatnan, gagawin ng Panginoon. Sapagkat, ang sabi riyan, mga pinakaibig na kapatid, ang ibig lamang ng Panginoon ay yung mga nagsipagtalikod ay manumbalik. Yung mga hindi naging tapat sa tipan niya ay muling bumalik sa Panginoon. Yung mga nakalimot, muli nilang alalahanin ng Panginoon. Yung mga nagsipaghiwalay sa Panginoon, muli lang silang manumbalik sa Panginoon. At dahil doon, kaya dito rin ninyo mababasa sa Kabanatang 32 ng Jeremias yung sinabi ng Panginoon, at ako'y makikipagtipang panibago. And I will make a new covenant. Tignan niyo kung gaano kabuti ang Panginoon. Kung gaano ang Panginoon, hindi niya basta-basta itatakwil ang kanyang bayan. Kung paano ang Panginoon na hindi basta-basta tatalikuran ng kanyang kawan. Kung paano ang Panginoon, kung sino yung kanyang katipanan, ay hindi niya basta-basta lalabagin ng Panginoon ang kanyang tipan. Kundi ang Panginoon ay magiging palaging tapat at gagawin kung anong kanyang ipinangako. Napakasarap na pag-usapan nitong bagay na ito. Sapagkat ito ay magandang tularan natin sa ating mga buhay. Magandang tularan na maging paalala sa atin na kung paanong itong bayan ng Panginoon, itong kanyang kawan, nang sila'y humiwalay sa Panginoon, ang Panginoon, totoo, dinalaw sila ng kasamaan.
Ngunit ginawa yun ng Panginoon, hindi upang sila'y lubusang itakwil, kundi upang turuan lamang sila at tinuruan nga lamang sa mabigat na paraan. Pero siguro po hindi naman kinakailangan tayo ay tumungo sa gayunding daan. Nagugustuhin pa ba natin sa buhay natin na bago tayo talagang mabuhay na nakaugnay sa Panginoon, bago talaga natin tayo manatili sa pakikipagrelasyon sa Panginoon, kinakailangan muna ba na tayo ay dumanas ng hindi mabuting pangyayari? Ibigin ba natin na tayo muna ay turuan sa mabigat na paraan? Salamat sa Panginoon, sapagkat sa kabila kung minsan ng hindi katapatan, ng kakulangan, ng katapatan sa Panginoon, ang Diyos nananatiling tapat sa kanyang tipan. Mabuti na lamang ganito ang Diyos. Hindi siya Diyos na pag binasa ninyo yung karugtong na aklat nito, yung Panaghoy, di ba? Yung, lalo na yung kabanatang 3 ng Panaghoy. Anong sabi doon? Napakadakila ng iyong katapatan, O Diyos. Great is thy faithfulness. Di ba? Napakadakila ng iyong katapatan, Panginoon. At hindi mo kami nililipol kaagad, thou consumest us not. Yun yung kabutihan ng Panginoon sa mga Kanya. Aminin natin, tayo man, kagaya marahil nitong bayan ng Panginoon, meron din mga kahinaan, meron din mga kakulangan, nawawalan din tayo ng katapatan sa Panginoon. Ngunit, ito ang mabuti sa Panginoon natin. Namamalagi siyang tapat magpakailanman. Ang sabi nga ni Pablo diyan, kahit na hindi kayo magtapat, ang Diyos ay tapat. Hindi naman ibig sabihin na iminumungkay na huwag tayong magtapat sa Panginoon. Hindi. Kundi ang sinasabi ni Apostol Pablo, ay sa kabila ng ating kawalang katapatan, kung tayo may nawawala ng katapatan, ang Diyos hindi nagbabago. Ang Diyos, tapat pa rin siya magpakailanman. At ang sabi, nang dahil sa katapatan ng Panginoon, sa kanyang katipanan, hindi niya nililipol kaagad. Thou consumest us not. Isipin po ninyo, kung sa galit ng Panginoon ay lipulin niya kaagad yung mga kanya. Di ba? Mabuti hindi yun ang ginagawa ng Panginoon. Mabagal siya sa kagalitan. Masagana siya sa awa at habag. Ang gusto lang ng Panginoon, manumbalik kayo sa akin. Kaya, nung makipagtipan ng panibago ang Panginoon dito, anong sabi niya? Gagawa ako ng panibagong pakikipagtipanan upang ikanya'y ako'y hindi hiwalay sa inyo at huwag kayong hihiwalay sa akin. Mga kapatid, matuto tayo sa naging buhay ng bayan ng Diyos. Kung ibig natin ng magandang kapalaran, ng magandang kinabukasan, kung ibig natin ng Diyos ang kasama-sama natin sa buhay at aalalay sa ating kinabukasan, gawin nating mahalagang mana o bahagi natin ng buhay ang Diyos. Huwag tayong magsasarili. Huwag tayong tutungo sa sarili nating landas o lakad sa buhay. Huwag tayong iisip ng sarili lamang nating plano, ng ating balakin, ng ating tunguhin. Bakit hindi natin isama ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay? At higit sa lahat, kapag ang layo ng Panginoon ay doon tayo sasangayon, mas mabuti ang ating kahinatnan na kapalaran. Tayo pong lahat ay tumayo.
At pasalamatan natin ang Panginoon sa muli ng kanyang pagpapaalala sa atin sa pamagitan ng kanyang mga salita upang sa gayon sa panibago nating pagtahak nitong bagong taon, nawa ang Panginoon ang siyang maging mahalagang bahagi ng ating buhay, kabahagi ng ating mga balakin, ng ating mga isipin, kasamang Panginoon sa ating mga plano sa buhay. At hayaan natin ang Panginoon, hindi tayo sa ating sarili ang guguhit ng ating mga balakin, kundi ang Diyos ang hingan nating alalayan tayo sa ating kapalaran. Dahil siya lamang naman ang higit na nakakaalam, lalo na kung ano mangyayari sa araw ng kinabukasan. Tayo ay may hangganan. May hangganan ng abot ng ating tanaw. May hangganan ng abot ng ating dukang isipan. Ngunit ang Diyos, mas nalalaman niyang mabuti para sa atin. Kaya bakit hindi natin gawin ang Panginoon ang maging bahagi ng buhay natin? Pagyamanin natin ang ating pakikipagrelasyon sa Panginoon. Yung ating tipanan na ugnayan, yung ating covenant relationship, na siyang batayang katuruan natin dito sa kawan ng Panginoon. Ang siya nawang ating lalong pagyamanin, mabuhay tayong hindi nakahiwalay sa Panginoon kundi nakaugnay. Mabuhay tayong merong relasyon sa Panginoon. At makakaasa tayo ng mabuting kapalaran, ng magandang kapalaran sa buhay. Panginoon at aming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa iyong paalala at babala ng iyong mga salita. Kung paano nakita namin, Panginoon, ang iyong bayan, ang iyong kawan. Kung paano may maganda kang layon para sa kanila. Ngunit, kinailangang dumaan sa hindi mabubuti na mga pangyayari. Mga masamang mga pangyayari sa buhay sapagkat hindi umayon sa layon mo. Sapagkat mas inibig nila ang humiwalay sa iyo at mapalayo sa iyo. Mamuhay sa kanilang sarili. Panginoon, mangusap ka po sa amin sa sandaling ito upang maunawaan namin ng lubusan gaano kahalaga na ikaw ay bahagi ng aming mga buhay at maging ng aming mga hinaharap na kapalaran. Salamat po sa pagpapaalala mo kung gaano kahalaga ang pakikipag-ugnayan at pakikipagtipanan sa iyo. Salamat po sapagkat ikaw ay isang Diyos na tapat sa iyong mga tipan. Kung ano ang iyong ipinangako ay iyong tinutupad. Bagamat kami may mga pagkakataon, kami ang nagkukulang, kami ang nawawalan ng katapatan, kami ang sumisira ng tipan sa pagitan mo at sa amin. Ngunit salamat po, Panginoon, hindi mo kami lubusan na nililipon. Hindi mo kami basta pinababayaan. Hindi mo kami basta itinatakwil. Kundi binibigyan mo kami ng pagkakataon na makapanumbalik sa iyo. Kung sakali kami may tumalikod, kung sakali man kami nakalimot, kung sakali man kami humihiwalay sa iyo, binibigyan mo kami ng panibagong pagkakataon upang ang iyong kabutihan ay maranasan namin sa aming mga buhay. Panginoon, tulungan mo po kami na manatili sa iyo at huwag hihiwalay sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging tapat sa iyo.
kung paanong ikaw ay palaging tapat sa amin. Ang ibig po namin, Panginoon, ay magandang kinabukasan, magandang kapalaran. Ang ibig po namin, Panginoon, ay mamuhay na nasa amin ang kapayapaan, ang shalom, ang lahat ng kabutihan na inilalaan mo para sa mga iyo. Maranasan nawa namin ito, Panginoon, sa aming mga buhay. Sapagkat ito ang ibig mo, ito ang iniisip mo, ito ang layon mo mabuti para sa amin. Pinasasalamatan ka namin sa pagkakataong ito na muli kami makarinig ng iyong salta upang maging paalala sa amin at babala at maging gabay namin sa aming buhay. Sumayo ang lahat ng aming kapasalamatan, kapurihan at kalwalatian na sa iyo lahat ito nararapat. Amen.